Magandang umaga, Ted and DJ Chacha. Magandang umaga sa tagapakinig ng True FM. Okay. Salamat muli sa panahon. Ma'am, di ho ba't inyo napapakinggan yung balita, ano po? Mhm. Disallowance. Yun ho muna, Mhm. ano ba ang ibig sabihin po sa COA ng disallowance? Ang ibig sabihin po ng disallowance, ito po ay parang nakatapos na ng audit ang isang team at sinasabi niya na hindi natin pinapayagang mailibro ito, may pasok sa libro, ma-recognize as a valid expense. Kung kaya, kailangang ibalik. Ang term po natin dyan ay restitution. Kailangang i-restitute. Ano? Sa layman's term sa atin po ay kailangang bayaran. Balik po kasi hindi nga natin kinikilala na tama ang paggamit nito. Now, dito sa confidential funds, may ipapang bigat yan dahil Ted and DJ Chacha, kung maaalala nyo, ito'y kinakash advance di ba? Hindi katulad ng ordinary expenses na hindi naman yan cash advance. Meron munang mga voucher, merong resibo, saka lalagyan ng cheque, di ba? Ito Mm. sa confidential funds, ito ay cash advance. Nagre-release ng cash advance, 125 million, kunyari. Tapos saka sila magsasubmit ng liquidation. So pag sinabi ng ICFAO na ito ay dinisalaw, ibig sabihin hindi kinikilala ng Commission on Audit as the highest or the supreme audit institution na maaari itong isama na legitimate expenditure or lehitimong paggamit ng pera. Kung kaya kailangang isole sa kaban ng bayan. Okay, ma'am, kapag ho ba kinakailangang isole, yan ho ba mandato? Obligado ba yung pong opisyal na pinagsabihan po ng COA na isauli ito? Obligado ba siya? Mandato ba ho yan? Ay, linawin ko lang, hindi ho ma'am, wala na po tayo sa gobyerno. Heidi lang, Heidi, oo, ayan, Heidi lang. Heidi, yan Oo. ba'y obligadong isauli, Heidi? Oo, kasi ano yan sabi po natin, ang COA po ay Supreme Audit Institution, di ho ba? Ito yung pinakamataas na body na nangangalaga ng pera ng ating bayan, di ho ba? So pag sinabing initial notice of disallowance, may proseso po yan. Ano po? Kaya po ng isa, nakadaan na po sa ating commission proper, ay Mm. inaffirm po ng CP yung stand ng ating team. So, obligado po yan. Yun po ay kahit makawala ka na sa gobyerno, yan po ay dapat bayaran. Opo. Dapat isole. Opo, Yun po ang dapat mas mainam isole. na Okay. term. Opo. Kapag ho ba isinauli yung pera, yung halaga na sinasabi ng COA na isauli ninyo, absuelto na po yung public official? Ay, magaling po ang tanong mo. Ay, magaling ang tanong mo, Ted. Mm. Kasi ganito yan. Yung Mm. nai-extinguish doon, yung civil Mm. liability, yun yung tinitingnan ng COA. So, ang kailangan talaga dyan ay ipasa yan sa Office of the Ombudsman pagkatapos na nitong nagawa na yung final na affirmation. Kailangan ipasa sa Ombudsman for the determination of the criminal liability. Kasi yung criminal liability, siyempre ang merong karapatan diyan ay ang ating mga korte, di ba? Mhm. Ang ano ng COA syempre ay yung validity lang nung transaction in this particular case ay yung expenditure. So ibig sabihin, kahit nasabihin mong nabayaran na, kailangan maipasa ito sa ombudsman. Now, ang ibig sabihin nito ay kung hindi ipasa ng COA, pwede bang ipasa ng ordinaryong mamamayan? Pwede po. Kung hindi po ipasa ng COA, pwede pong ipasa ng ordinaryong mamamayan sapagkat naging public document na po ito. Naka-expose na, nakita ko ng apo sa Facebook, di po Mm. ba? At nagkaroon din po tayo ng hearing. So pwede rin pong ipasa ng Committee on Good Governance, pwede rin ipasa ng impeachment court, marami pong pwede. Pero ang gusto ko lang hong ipakita at idiin ay kahit po ordinaryong mamamayan, pwede pong ipasa yan para po sa determination of the criminal liability. Okay, so kumbaga ma'am, hindi pa natin masasabi gaya ng sinasabi ng iba na Mhm. agad itong maaaring kaso ng malversation. Hindi pa po. Kumbaga yung pag-establish kung ano bang uri ng kaso ito, sa ombudsman po ito. Okay. Lalagyan po natin ng dahil napakahirap po ng magbibigay ng opinion dahil Mm. galing ako diyan, una ho 'yan. Gaya ho nung sinasabi ko noon, sana after nung ICFAO audit, nag-create ng fraud audit team. 'Di Mhm. ho ba? Para Mm. tingnan ito. Kasi kailangan po natin yung fraud audit para sa mas masusing pagbusisi nung meron bang fraud na nangyari at ano ang elements ng crime ng malversation. Kung ito pong COA ay nakapag-create ng isang tinatawag nating fraud audit team Mm. at nagamit po nila ang na lumabas na mga ebidensya including yung pong hearing sa mga iba't ibang committee,
i-establish po nila syempre yung elements of the crime ng malversation, and then that team out of the fraud audit can recommend po the filing of appropriate criminal charge. Ito po Opo. yung kulang dito. Kaya ayaw ko pong sabihin na, ay hindi naman yan illegal or ano, hindi pa kumpleto yung Oo. sana dinaan sa fraud audit right after this nag-create ng fraud audit, and then na-determine yung elements of the crime ng case na dapat na ikaso, and then pwede hong mag-recommend ng filing of the malversation specific na. So Opo. yon, yung determination po nun kung yun ba ay malversation o hindi, yun po ay korte ang magsasabi. Although kailangan gawin ng COA ang kanyang role in terms Okay. of the development of yung po bagang pag-gather ng mga audit evidence at pag-establish po ng elements of the crime para pagpasa po sa fact-finding ng ombudsman, kumbaga ay hindi na sila masyadong mag-aano ng maraming oras Opo. dahil malinaw na. Nandito kasi yung link ng audit at investigation. Okay. Yun po yung naging kulang. Opo, yung nga po na ang pagkukulang po ito nung mismong COA team, ma'am, na hindi po bumuo. Sorry po, ma'am, sabi nga ninyo, diyan kayo galing. Pagkukulang po ito ng COA mismo. Ah, ang ano ba 'yon? Biglang naiwas sa ano 'no. Ang gusto kong sabihin, I have to be very careful. Ang ibig ko sabihin ay dapat itong ICFAO team ay nanggawa ng tinatawag nating confidential memo to the chair. Kasi kailangan pini-preserve yung confidentiality nito eh. I am weighing things, binabalanse natin, para hindi naman masabing masyado tayong bias. To preserve the confidentiality of these things, kailangan nag-confidential memo sa office of the chair. That's why the ICFAO is under the office of the chair. Para sabihin na, oops, merong mga kahinahinala na parang Okay. fraud na Okay. nangyayari dito, pwede sigurong mag-create ng fraud audit team. Ayan. At yung Ayun. fraud audit team na i-create nun, iba ang titingnan. Parang addition dun sa tiningnan nitong ICFAO, titingnan nila yung iba pang elemento katulad ng mga nag-gather na evidence sa mga hearing, And then dito magkakaroon ng tinatawag nating analysis nung from a fraud perspective. Ano yung Okay. fraud theory mo? Ano yung Opo. ebidensya mo? And then you will now have to draw your conclusion, and then yung recommendation mo, yun na nga, pwede kang ng file appropriate criminal charge. On Opo. that basis, papanik siya sa ombudsman. Pero sabi ko nga, Ted, kung Opo. hindi ito nagawa, pwede pang gawin ng ordinaryong mamamayan. Hindi na kailangan mag-fraud audit din siguro kasi tapos na eh. Ang pwedeng gawin ay yung ordinaryong mamamayan, gamitin niya yung ND plus the report of the Good Governance Committee at iakyat sa Office of the Ombudsman. Pwede rin namang motu proprio ng Ombudsman. Binabalansi lang natin. Opo, yes, ma'am. Sige, ma'am. So, para lang matulungan din ko po kayo Hindi, ma'am. maipaliwanag ito. Sorry, Heidi, ganito. Oo. Kasi, ma'am, ang sinasabi po sa mga among the findings, ito lang po, please indulge this, indulge me. Improper handling of cash advance, failure to prove success of confidential operations, unsupported procurement expenses, and prohibited reimbursements. Ito po yung sinasabi na doon sa mga key findings, ito hong bago na audit report nilabas po ng COA. Ma'am, kasi po, kumbaga, kung ikaw lamang hindi sumunod sa panuntunan at hindi mo pinakinabangan yung pera, meaning hindi mo binulsa, di ba? Opo, nagkamali ka lang sa panuntunan, pwede sabihin natin na good faith yan, disallowed yan, sosoli ko yung pera, wala akong pananagutan, patutunayan ko. Iba yung usapin na hindi ka sumunod rito kasi nga pinakinabangan nyo yung pera. Meaning, either nakinabang kayo, binulsa ninyo o ginamit nyo sa ibang kaparaanan na hindi pinapayagan ng batas. Ayan, napakaganda ng iyong paglilinaw. Kaya kinakabahan ako pag umuupo dito dahil alam ko magagandang tanong mo. Unang-una, ang tinatawag natin doon ay yung procedural, Yung bang nakapag-violate ka laang ng kasi nakapag-violate, hindi ka sumunod doon sa batas. Opo. Hindi naman batas. Hindi ka sumunod doon sa guidelines, Opo, sa guidelines. Kapag malinaw na procedural yan,
kadalasan hindi ano ang COA ng refund kasi wala naman, hindi ka lang sumunod sa batas. Hmm, Kung hmm, halimbawang walang mm, consequence, mm, ano? In mm. this particular ano, mahigpit ang consequence eh. Kaya nga lagi nating dinidistinguish bakit ba nanggawa ng separate guidelines for confidential funds, 'di ba Mhm, Ted? mhm, Kasi mhm. nga ito, ibinibigay mo na yung cash eh. So ang ibig sabihin dito, nung binabalangkas namin itong guidelines na ito, sabi natin ay ito ay susceptible sa misuse. Ano? Dahil nga ibinibigay mo na yung cash. Mm, Pagkatapos mm. ay walang masyadong bulat-latan, di ba? Mm, Certification lang. At pag may konting pagdududa sa certification, that's the time na hihingin mo yung ano. Yun eh, di ba? mm. So, at lilinawin ko, ano, hindi ito usapin na hindi ka lang sumunod sa proseso or hindi ka sumunod doon sa sinasabi ng guidelines. Merong mga tinatawag nating red flags. Yan. Mm. Nahandun pa tayo sa COA eh, wala pa tayo Mm. sa court. Merong mga red flags na mukhang kaduda-duda na hindi ito kaduda-dudang ginamit ito sa confidential expenses. At yun ang malinaw na inilatag ng ating ICFAO team. Okay, unang-una, pwede ba nating himayin na Mm, isa-isa or mm, anong mm. gusto mo? Go ahead ma'am, go Mag-debate ahead na po, ako dito. opo, mm. Unang-una, halimbawa, yung 60 million na payment, 62 million na payment of rewards. Allowed yan. Kaya nga pagsasabihin Mm, natin, ay ano ba, sumunod ba o hindi? Allowed yan sa guidelines, magbayad ng rewards. mm, Pero kailangan, ma-establish mo na para saan yung reward. mhm, Meron ka bang tinatawag natin na parang na-establish na dahil dito sa purchase of information mo o dun sa binigay na information kailangan mong bigyan ng reward dahil napakaganda at mm, nakatulong mhm, upang maging successful ka sa iyong confidential activity. O, di ba? Yun yung kailangang establish. Ay dito, sinasabi ng ating team at talaga ko'y madaling maunawahan ng ordinaryong tao, ang sinasabi ng certification ay wala namang naging untoward, mhm, mhm, untoward incident sa pagprotekta nila sa BP. Eh di syempre, hello, mm, mm, ano ba ang confidential activity dyan, di ba? Kung duty nyo na proteksyonan yung Vice President, at mm, totoo naman, dahil Vice hmm, President natin yan, paano natin i-justify yung tinatawag nating reward? Kasi oo, sa malinaw na usapan ng reward, kunyari, dito sa information na ito, nahuli mo ang isang pinaka ano na, pinaka delikado, dangerous, nakalaban ng national security, although hindi papatak sa mandato ng DepEd or OVP yan, di ba? mm, Binibigyan mm, ko lang ng example. Then malinaw na kailangan bigyan ng reward. So dito sinasabi natin, ay yung 62 million mo ay mukhang kulang ka sa paliwanag. Kulang ka rin sa mm, dokumento. In other words, dahil hindi mo may paliwanag at mali ang documentation mo, meron tayong kaagad na na parang basis for saying i-disallow namin ito. okey, Hindi lang dahil wala siya sa proseso, opo, kung hindi mo napatunayan na tama ang mm, iyong paggamit. opo, Now, hmm, yun namang 199 million, ginamit daw sa supplies. Ted, DJ Chacha, ito yung papaliwanag ko ha. Nung ginagawa natin itong guidelines na ito, madami nagsasabi kasi, oh, hindi naman magaling mag-audit ang COA, bakit ganyan? Kasi nga ho, tinimbang natin yung sensitivity ng ano at saka po yung accountability, flexibility and accountability. Pag sinabi nating office supplies, meron pong nakalagay na kulatilya sa ating joint circular. Kailangan itong office supplies na ito ay yung bagang yung hindi mo ginamit dun sa mga prosesong pwede mo namang gamitin sa ilabas na proseso. Ibig sabihin, meron tayong procurement law mhm, for procurement of supplies, 'di ba? Kung ang binili mo namang mga supplies ay at yung kanyang mga dokumento ay hindi magpapanganib, hindi maglalagay sa kapanganiban mm, ng tinatawag nating mandato mo na tumulong sa preservation or protection of national security, ay kailangan irregular procedure mo siya, 9184. So ang hinihingi ng auditor dito at kasama yan sa joint guidelines, ano, sinasabi sa joint guidelines na okay, pwede naman yung ano, pero kailangan pwedeng humingi ng additional documents ang COA. Yun po mhm, yung mahalagang nakalagay doon. So ang sabi ng COA ay okay, kung ito'y binili sa pagbili ng computer table, pagbili ng hmm, ganyan, pwede bang mag-submit ka ng dokumento? oo, Para natin ma-establish na ay ito bang pagbili nito ay talagang maglalagay sa panganib ng inyong confidential ano na iniingatan. Mukhang hindi sila nakapag-submit nun. Ngayon, ano ang delikado dito? Ang delikado kasi dito ay yung tinatawag nating double dipping.
posible na yung binili mong computer, nabili mo na yon under Aha. regular operation. So Mm. nagbayad ka na doon, ano? Mm. And then you will use again that information and then in this particular i-charge mo Mm. sa confidential funds. And therefore, medyo maingat ang Joint Circular Guidelines. Inilagay natin yung kailangan ma-establish mo na ginagawa mo yan at hindi manganganib yung information. Hindi yung tao yung Mm. information na Mm. makukuha mo dyan. Kaya humingi ng additional documents ang COA at hindi nila yan naibigay. So uulitin ko, hindi lang ito hindi nakasunod sa batas, kung hindi nilagyan mo ng parang doubt yung na, ay, binili namin yan ng mga computer at mga Mm. computer table or whatever. I'm just giving an example, Opo. Opo. Pero hindi mo naman ngayon maibigay ang kanilang regular na dokumento kasi lumalabas hindi ito makakadelikado Mm. doon sa confidential operation, di ba? Mm. Kailan ba naman magiging delikado yung na bumili ka lang ng computer, Mm. gagamitin kunyari ng iyong mga agent? Wala naman, Mm. computer lang yan. Di ilabas mo yung resibo. Opo, opo. Ilabas mo yung proseso kung paano kayo nakapili niyan, etc. Di ba? Opo. Now, yung pangatlo, yung tinatawag nating 199 million purchase of information, ito ay paid in advance. Kaya matagal ko nang nabasa yan nung marami silang mga fake news na pinapalabas na kesyo. Hindi naman 11 days yan. Binayaran na kasi yung pagkatapos nung dumating yung fund reimburse. Wrong yun. Yan po ay pinag-ingatan din ng mga sumulat at nagbalangkas ng Joint Circular. Hindi pwedeng ipasa at hindi pwedeng gamitin as reimbursement. Ang ibig sabihin dito, Ted and DJ Chacha, sorry, Ted Opo. and DJ Chacha, ay para bang sasabihin natin, kung ang cash advance mo ay na-release ay ngayon, Mm. April 21, Mm. hindi mo siya pwedeng gamitin sa expenses mo noong January to March. Very specific ang ating Aha. batas dyan. Bakit? Iniingatan nga natin yung maling paggamit ng Opo. sinasabi nating confidential funds. Ayun. So pag tiningnan natin ito, and then ididikit natin dun sa naunang disallowance, nakakakita tayo ng pattern. Ito sana yung pwedeng hagipin ng fraud audit. But this time, pwedeng Opo. hagipin ng ombudsman. Opo. You are looking at the circumstantial evidence, Mm. you are looking at the documentary evidence, and then you're putting in yung tinatawag nating testimonial evidence na sworn naman do sa iba't ibang hearing. And then dinidevelop natin yung pattern to prove sa amin sa COA, kailangan mo ibalik yan. Hindi Opo. valid ang Pagdating sa korte, yung determination. Pero kung nakapag-fraud audit, kayang pasukin ng COA yon. Kasi nandun yung titawag natin na determination of the presence of fraud. On the basis of which, kapag na-establish mo yan, you can recommend the filing of criminal charge. So, yun po yung ating proseso. Gusto nating linawin po ito. Opo. Yung nga din po, ito nga, yung probable cause ngayon, di ho ba na pinag-uusapan nila dyan sa Committee on Justice. Heidi, itong pinakahuling March 31 na notice of disallowance na ito, appealable pa ito sa komisyon. Hindi pa ito final, no? Yan ang lilinawin natin. If only, give me the chance to explain para maano Sige, natin go yung ahead, tinatawag nating Oo. fake news. Oo. Yung finality of audit, nasa Commission on Audit yan. Ang ibig sabihin nito ay, the Commission on Audit has the sole responsibility in terms of the determination of the validity of the expense. Mhm. Ngayon, ano yung ia-appeal? Ang ia-appeal, hindi ia-appeal, sorry for the term. Meron silang 30 days para magkaroon ng tinatawag nating petition for certiorari. Mhm. Pero ang titingnan ng Supreme Court dito, ang kanilang titingnan ay yung abuse on tinatawag nating yung grave discretion, nag-abuso ba ang Commission on Audit doon sa kanilang pagbigay, pag-issue nitong notice of disallowances. In other words, meron tayong dalawang prosesong mahalaga sa COA, di ba? Yung audit and adjudication. Bahagi yan ng adjudication process para masiguro natin at the level of the commission proper, sinisiguro nila tama ang pag-grasp ng information, pag-process ng team. Hindi sila nag-abuso na para bang, syempre, minsan masasabi natin, baka naman nag-abuse ng discretion ng auditor, etc. Pero pagdating sa Supreme Court, ang titingnan ay, nag-abuse ba ng discretion ng Commission on Audit in coming up with this decision? Ngayon, uunahan ko na, ano ba yung grounds na pwedeng masabing magkaroon ng abuse? Yung iba, kaya nagkakaroon ng grounds, ang ay halimbawa, hindi ka nag-observe ng due process. Pero Ted and DJ Chacha, sinusubaybayan ng taong bayan ito.
nakita natin yung napakahabang proseso. Gagamitin ko yung commission proper decision nung Mhm. last time, binasa ko yon nitong lumabas doon na nakita natin na on the 175th day, saka sila nag-file ng motion for reconsideration, muntik na, 5 araw na lang. Pero ibig sabihin, inexhaust nila talaga yon. Ngayon, yung prosesong yun ay sinundan lahat ng COA. Kaya Mhm. nga meron pa tayong 30 days kung saan pwede silang umakyat sa Supreme Court. This in itself, by itself, is dun sa process natin na tinatawag nating due process, di ba? Pagprotekta ng rights ng mga respondent. Mm. Ngayon, ang ano ko ay maraming desisyon ang Supreme Court. Ah, sa aking karanasan, at wala akong ibang ibig anuhin dito, meron kaming mga desisyon na natatanggap na disallowances sustained Mhm. but no refund. Matindi yun, di ba? Mm. Sinasabi nilang tama. Hindi natin dapat kilalanin yung pag-book niyan sa libro, pero no refund. Ay hindi ko naman pwedeng tanungin kung bakit. Ako hindi abogado at saka syempre tayo ay nagbabaw at umaano sa decision ng Korte Suprema. But of course, sinasagot ng Commission on Audit yan. So dito Mm. sa particular na natin, pag tiningnan natin, ang nakikita kong dahilan kung nagagamitin nila, ang sinasabi nila ay hindi daw nagbigay ata ng walang AOM na naibigay. Lilinawin natin, ang AOM ay observation na ipinapadala ng auditor kung walang pecuniary loss. Mhm. Ito meron Aha. di ba? And besides, when we say audit observation, notice of suspension, notice of disallowances, hanggang sa makarating sa NFD or notice of final decision, finality of Mm. decision, lahat yan ay pinag-ingatang proseso ng tinatawag nating due process. Kasi kinikilala natin ang karapatan ng ay hindi kailangang malabag. Pero hindi ibig sabihin na kung hindi ka nag-issue ng notice of ng audit observation at dumiretso ka sa suspension, ay nalabag ang iyong karapatan. Kasi meron ka pang Opo. right to appeal, right ng sa suspension, meron kang 90 days Mm. na Mm. mag-submit ng dokumento, 'di ba? So due Opo. process 'yon, 'di ba? And then Okay. meron ka pang 180 days na bago mag-final yung tinatawag nating disallowance. So parang progression lang yung pinapakita natin, hindi siya talaga requirement yung audit observation. Aside from the fact that an AO is being issued kung halimbawang walang pecuniary loss. Ayan, para Opo. ma-distinguish Opo. natin yung Sige. kanyang Well, pagkakalabas. anyway, Heidi, dito kasi ngayon sa pinakahuling COA notice of disallowance, binibigyan naman ng 6 months or 180 days from receipt hereof. Ito nga yung mga petsa ng pag-receive ng office ni VP, etc. Oo, ang sabi niya, kapag daw wala silang tugon, after 6 months, he shall become final and executory as prescribed, etc., etc. So, dito lang sa warnings nitong dulo, pirmado ni Gloria Camora, State Auditor 5, Officer in Charge, sinasabi niya na binibigyan pa ng chance ang tanggapan ni VP Sara na sumagot sa notice of disallowance na ito. Iba ito, doon nga sa, meron na po naman ding desisyon, ang commission mismo, sa separate ruling nila, sa particular po na halaga na binabanggit dito, yung 73 million pesos. Totoo po yun. Kasi Okay. dun po sa 73 million out of the 125, Mm. meron na po tayong na-elevate na po siya sa commission proper. And Oo. the commission proper has affirmed the Opo. decision of the team. So ang matitira na lang po ay yung 30 days kung saan pwede pong mag-file ng certiorari sa Supreme Court. Oo. In the case of the 375 something, may 180 days pa Opo. po sila. So they can still submit kung ano man po yung nila. That's part of the appeal process po. Bago, kung hindi po sila dumaan sa Supreme Court, kunyari, Oo. nag-issue din ang commission proper ng tinatawag nating CP decision, affirming the stand of the team, hindi sila nag-avail ng pwede sila mag-file ng certiorari sa Supreme Court. Oo. In that case po, ay magiging pong final and executory ang decision. So mag-i-issue po tayo ang COA rather ng Notice of Finality of Decision at saka po yung yung COE, yung execution. Opo. Nakalimutan ko po yung parang Certificate of Execution or Opo. something. Opo. So ibibigay po yan sa ahensya para ipatupad. Ayun nga lang po at medyo sa natin nakautos po yan sa head of agency na ipatupad mo ito, singilin mo yung mga persons liable.
Siyempre, okay, ikaw yung head of agency tapos sinasabi mo sa sarili mo, bayaran mo yan. Oo. Yan Opo. o yung ating kaanuhan ng ating batas. Oh, well anyway, sige po. So, kami po'y aantabay din kung papaano ito, kung ano effect nito sa magiging hearing bukas ng Committee on Justice at kung ito ba'y magagamit na bilang ebidensya na naman dagdag sa mga kasong kinakaharap ng ating Vice Presidente sa kanyang impeachment complaint. Heidi, salamat na marami sa iyong panahon at sa iyong paliwanag. Kami ay muli natuto na mas malaliman sa isyong ito. Salamat, Ted and DJ Chacha. Maraming salamat sa inyo. Magandang umaga. Sa uulitin, thank you. Professor, former COA Commissioner Heidi Mendoza. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa